would like to invite yung mga may gustong matuto ng tarot card reading. Joby Vargas will facilitate a training for those who are interested. Yes. Facilitate. Ito iba kasi this is Joby Vargas, no? Hindi ito from an ordinary tarot reader. Joby Vargas is a master tarot card reader for the last 35 years. So, you need to get this opportunity to encounter the master, no, in tarot card reading in the country today, a psychic, a celebrity psychic, no? So, for those who are interested, give us a private message, and Joby Vargas herself will screen, no, the candidates for this tarot card trainees, or the first batch tarot card trainees of Joby Vargas. First time ito, ha? Never pang nagbigay ng turo si Joby ng kanyang mga secret trademarks, no? Mga strategy for tarot card reading. No, kasi maraming mga nagtatanong kung paano matuto. Some of my clients na gustong mga clients, paano bubuksan daw ang third eye nila. Yung gift nila, mabuksan natin. Sa mga gusto talaga na matuto magbasa, alam ko maraming mga kagaya ko na gifted. Wow! Pero yung pagiging gifted nyo, buksan pa natin, update pa natin, bigyan natin ng konting kaalaman. Kailangan ba talaga aralin yan or may natural gift talaga? Well, kasi sa panahon ngayon, medyo may mga school na. May mga school na. So, pero sa may mga tao naman na gifted, hindi naman kailangan. Talagang minana na nila. Nararamdaman lang naman nila yung energy. May ability talaga sila na ma-foresee. Pero sa mga talagang gustong-gusto at may kakayahan talaga at hindi nila magawa, tutulungan ho natin sila. Yes. So, I've invited everyone. Subscribe in our channel, the Joby Vargas TV, and then we will put the requirements, the mechanics. You also message us if you meet the requirements, and then if you pass the screening test by Joby Vargas, you will be the fortunate, no, part of the first batch of the Joby Vargas School of Tarot Card Reading. Yan. Malay nyo maging isang Joby Vargas din kayo. Wow. The Joby Vargas. You have your own brand, your name, your style, diba? Your beauty. Wow. Bukod dun sa mechanics, i-screen niya talaga. So, hindi ito basta lang tayo pupulot or pipili. Try to meet the requirements once we post. Actually, parang workshop ito. Workshop, okay. Plano ka bang bumuo ng group? I'm planning to, I'm building a team. Baka pwede siya magkaroon The triangle team. Kailangan ko lang isa pang psychic. Oo, pwede. Full of tarot card readers. Pwede siya maging apprentice dito. Parang Star Wars, may apprentice. So, sana makakuha ako at may matutunan sila sa... Meron yan, 35 years of tarot reading. Bayaan nyo, tuturuan ko kayo ng hindi. Iba-ibang style of reading. Wow, iba't ibang style of reading. Watch up and subscribe po sa ating Joby Vargas TV. And then wait for the mechanics that we will post in the channel. Okay? Yeah, sa mga gustong mag-aaral ng tarot reading. Joby Vargas. Malay nyo maging part na rin kayo ng aking YouTube channel. And to be an apprentice, no, of Joby Vargas. Yan. Okay. Before you start answering my question, may mga events halimbawa yung Uranus umalis na sa Taurus papunta sa Gemini, tapos nagkaroon ng new moon yata yun in Venus, something like that. Maraming events, no? Dami, merong red moon, blue moon, pink moon, no? Pink moon. So, ang daming events na nangyayari. Sailor moon. Bakit mainit ang ulo ng mga tao? Parang talagang yung astrological configuration this period, everyone is mainit ang ulo. Yung year of the 2025, 26, I'm sorry. This is a double fire year, no? Yung dalawa yung fire na nangyari dito sa element ng 2026. Dahil mainit ang ulo, kaya sumiklab ang war di ba? Tapos yung emotion ng tao, iba. Madaling magalit, madaling magkaroon ng emotion, at maraming yung parang worry. So, di ba sabi ko sa inyo, negative emotions. Negative, di ba? Kung papansinin niyo yung sinabi ko noon na ang magiging problema ng tao, ang
Yung anxiety niya, anxiety, yung ang feelings isip, niya, 'di ba, yung emotions, emotion. Ang titirahin ng energy na ito ng taon ng kahit ng 25, 'di ba? Sumunod hanggang 26, emotion ho ng tao. So nandiyan yung parang unstable yung imbalance yung emotion. So maraming nakakaroon ng I hope hindi, depression, anxiety. Madali silang magalit. Nakikreate din dito sa taong ito yung maraming masasamang tao. Okay. So, ibig sabihin kahit mabuti sila, nagiging masama dahil sa iba't ibang emotion? Oo, nalalaro ng yun Because of situation, because of choices, ano ba? Because of what? Sabi daw kasi doon sa Genetics, not that genetics kasi yung genetics kasi sa pag sinabi natin sa science is not yet proven talaga na dati it was proven 100%. Natural tendency daw. Pero ngayon daw no, because of the lifestyle na lang ng tao, Yung saka yung external. environment, yung external, saka yung community nito, saka yung ginagalawan niya sa mundo. So, ang ibig sabihin, the way I see what you're saying, ang tindi ng pressure ng panahon natin, no? Yung external environment, yung pressure sa mga tao, it leads them to difficult choices, no? Uncertain emotions, no? Oo, uncertain. And it leads to anxiety, fear, negative feelings, no? So, ganun pala nangyayari, no? Ano yung mga social environment of pressure na yan? Pwedeng economics, no? Trabaho, relationships, no? Lahat, no? All aspect ng buhay natin. Yung mga balita, kasama na yun. traffic, and everything. So, ang hirap. Pero anong solusyon, Joby? Well, try to divert yourself into something very active your mind, active your body. So the best talaga na nagagawa ng iba is to do some activities like sport, and other naman nag-aaral na lang sila. Then So, added health for yan. knowledge talaga. Napakalaga pala ng health, no? Yeah, So, the health is the most important dito sa taon na ito. I mean, for the whole life natin. mental health, Lahat, everything. biological So, health, no? Emotional health. Ganon din ang mundo. So, if we suffered so much emotionally, even the world is also suffering, di ba? Ang healing ng mundo is love. Love. May friend ako, nag-discuss namin yan, yung Corinthians 13. Love is patient, love is kind, no? Pero, before mo raw yun na ma-express, dapat pala you are kind and patient and loving sa sarili mo muna. Pero mahirap yung gawin. Sa sarili mo muna dapat. Kasi you cannot give what you do not have, di ba? Ang tao, meron naman tayo talagang inside natin is there's love. May love talaga. Di ba? Pero may dalawang part ang katawan natin ng mabuti at masama. Duality. Na tinatawag. May ugali talaga ang tao. Hindi pwedeng perfect ang tao sa kabaitan or perfect ang tao sa mga mabubuting gagawin niya. Kahit na anong mangyari, meron pa ring demons. Ano yan? Kay Carl Jung, ang tawag niya shadow. Shadow. The dark Yeah. shadow. Di ba? Galing, no? Kahit na hindi lumalabas sa bibig ninyo ang mga masasamang na bagay na yon, pero sa pamamagitan naman ng tingin at mata ninyo, nakakagawa na ho tayo ng kasalanan doon. So, yun yung mga bagay na pagnanasa, mga bagay na binanggit niya ni St. Paul Oo. sa New Testament, sa Acts, no, na ang pagkakasala ay nagsisimula sa isip pa lamang. Sa isip pa lang. Isip pa lang. So, ang lalim nito, Job. Nagsimula tayo sa mga problema, and then we talk about emotion, and now we are talking about consciousness. Kaya nga gusto ko awareness. maging topic natin about anxiety sana. Oo. Kasi ang dami nagkakaroon ng mga anxiety, those people who undergo with some depression, that's gusto ko siyang pag-usapan sa channel na ito. Initially discuss natin. So minsan pag may problema ka, nakakulong ka dun sa situation na yun Nakakulong ka doon, and then yung kung ano mang emotion niya na napakabigat, no? So andun ka, no? So paano mo siya mapalaya doon? Kung ikaw ay healer from a psychic point of view, paano mo pa siya mapapaalis sa negative emotion, state of mind, para mag-heal siya or makawala siya doon? Paano natin mapapalaya yung ganong mga nakaka-experience sa anxiety or depression? Okay. We need to show more love and concern with that person. Explain every details about the problem or the things na kung ano yung pinagdadaanan niya, di ba? Ayoko kasi uminom ng gamot. Pero mostly iba kasi Pero iba uminom tayo. the doctor advises
especially those psychologists or psychiatrists, some of them is to really advise them to take this medicine. Hindi ko ginawa to take the medicine, kasi once in my life naman, nakaranas din naman ako na anxiety. Okay. But I cannot consider is the depression. Maybe siguro, Magkaiba ba yun? Magkaiba? Magkaiba kasi yung anxiety sa depression, di ba? Yung depression kasi, minsan nakaupo ka lang, Mas matindi na yan. nakaupo ka lang, lumuluha na yung... Lahat naman ng tao nararanasan yan. Yun yung yung bagay na naka-stored from the past na ngayon mo lang nilalabas. So meaning, nakarinig ka ng sound yan, naiyak ka. Parang meron kang something na pinagdaanan noon na hindi mo nagawang na ilabas o i-express. So, paano natin magagamot yun? Hindi naman ako doktor. Pero mas siyempre, kailangan nyo talaga ng doktor. In my psychic way, to how to help them. Mostly nga pala, pag meron daw anxiety o dumadaan sa ganyan, sabi nila pumapasok na raw yung energy nila, psychic daw yung mga taong ganon. Well, really? May ganung may mga pangyayari na. Kasi, di ba, may anxiety, minsan, para sila natatako, may nakikita kung ano-anong imagination na lumalabas. Very imaginative sila. Ang tingin ng iba, nagbubukas na yung kanilang ability. Pero negative naman yun, Joby. Lungkot, takot, no? And that person is really need attention. Pero tingnan mo, maganda kung kausap tayo kasi sociologist ako, psychic reader ka. Okay yun kung nakaka-counsel natin sila. Paano yung mga taong walang kausap? Diba? Hindi naman sa lahat ng oras, diba, pwede lang kausapin yung mga kapitbahay nila o whoever dyan sa street na o sometimes iba sa family, di ba panahon ngayon hindi na nag-uusap yung mga nasa pamilya, yung mga introvert person. Oo, tapos sometimes magkakatabi lang, cellphone lang, hindi na sila nag-uusap. Yun nga yung sinasabi ano ma-advise natin sa mga yun? Kailangan yung family maipakita yung love to that person. Kasi ang love nakaka-heal yun Pero and diba, understanding ang situation ngayon, the way I see it as sociologist, yung mga family ngayon, not that too close. Ang daming pamilya na very challenging. Sometimes extended family or extramarital family or sometimes naman kahit buong nuclear family, hindi sila ganoon din ka-integrated, no? Hindi ganun ka-close. Hindi na nga, marami nga hindi na kumakain ng sabay-sabay, ng dinner, ng breakfast, no? Hindi na nag-uusap-usap. Because of so much advanced technology na nangyayari ngayon sa atin. Ang tao nakatutok na ngayon sa mga gadgets. Oo. Yan yung may middle class, yung may mga sala pa sila, may mga dining area pa sila. Lalo pa yung mga nandun sa mas lower class na walang space, no? Yung pagpasok mo sa bahay, nandun na ang sala, nandun ang kusina, nandun ang higaan. Lahat. Yung iba nasa tatambay na lang sa labas. Paano yung mga ganun? Nanonood sa atin, no? Na may access sa Ako siguro sa akin, YouTube. You have to carry yourself, no? Diba? How you handle yourself. Ikaw dapat ang makakita at makalutas ng problema mo Yung help lang sa iba is more of lang yon, parang a short help, yung mga advice, yung mga gamot or what, ang relief mo pa rin kasi simple relief lang naman yun temporary relief lang yon. Pero ang pinaka talagang utak nyo lang naman yan, sarili ninyo, dapat matutunan nyo munang mahalin ang sarili nyo, and acceptance doon sa mga nangyayari sa buhay ninyo. Hindi dapat biniblame nyo ang sarili nyo kung ano nangyayari sa buhay ninyo. At mas siguro, you have to keep yourself faith pa rin sa God, and then also, ang madalas kong pinapayo talaga is read the Bible. Kasi doon sa Bible, kung mababasa nyo everyday, nagbubukas kayo ng Bible, doon nyo makikita at nakakausap nyo ang Diyos. At lahat ng mga katanungan nyo, ando doon sa Biblia ang kasagutan at Diyos na ang sasagot sa inyo. Yun ang pinaka-importante talaga. Yung takot na nakikreate ng ating isip o kasi anxiety can also create fear. Yung emotion ninyo magiging imbalance yan. So the only way na para makaalis tayo doon sa mundo ng anxiety or depression, start healing yourself. Kasi ako, in my way, ginagawa ko yun, I keep myself very strong, I keep my mind very active. Saka ginagawa ko yung lumabas ako sa nature and also to i-add more adventure in my life. Nakakatulong ho talaga yon. Yung gamot ulitin ko,
I don't know kung is it bad for you to take the gamot. For me, it's Medicine. bad. The medicine is actually bad. Yung mga sleeping pills, ganyan. Everything that is anti-anxiety, really more on pangkalma. Kung maaari, yung last resort nyo na lang talaga yung gamot. But for me, the most important talaga, you have to deal with the environment, yourself. Keep yourself very strong and very active. Promise, believe me. Okay. Mawawala yung anxiety ninyo. Minsan, yung iba, to forget problems, may distraction. Iinom silang alak, pupunta sila sa mga disco o bar, or with gagala. Pero May nare-resolve ba yun? Walang resolve doon, walang solution doon sa ginagawa nilang a very short relief na tinatawag. Yung diversion na yun, temporary lang yun. After na mawala yung nun, babalik na naman ulit tayo doon sa problema nila, paulit-ulit, di ba? Ang talaga kailangan masanayan nila, labanan nila ang sarili nila. And then, showbiz, lagay ko na rin sa showbiz, na no? tayo. Although kahit na medyo unstable ang movie industry, Wala masyado, no? medyo unstable. Ibig sabihin, hindi ganoon ka-active ang movie industry ngayon. Hindi doon nakapokus. More on television. Pero, humihina yung ibang network. Humihina. So, kasi nga, ang dating kasi yung technology nga natin sa social media. Yung streaming. Malaki ang, hindi naman naisira noon, malaki ang naiambag noon. Hindi sa industry. We are in the age of streaming naman na kasi. In the age of kumbaga, hindi na kailangan pa mag-apply, maging maganda, maging pogi ka para maging artista. May nakakagawa na rin talaga ng kanya-kanya. Nung araw daw, with the advent of cinema, una technology of the cinema, no, yung camera. Tapos studio, yung studio system where yung artist dine-develop. Tapos lab team, no? May lab team, no? Pero para mahina ngayon ang lab team. Wala masyado. Masyadong hindi active. Tapos ngayon daw streaming na, the fourth wave, no? Ang mangyayari ngayon sa mga showbiz industry, pumasok na rin naman ako sa showbiz. Thank you. Wala kang ka-lab team. Wala akong ka-lab team. They're going to parang tulungan system. Yung mga studio. Yeah, magtutulungan yan even mga kapwa-artista para mabuhay uli ang mundo ng showbiz. 'Di ba? Hindi ko sinasabing mali para sa aking pananaw. Yung mga artista kasi dahil nga yung ibang sumikat sa social media, yung mga streaming na hindi ko sinasabing hindi sila totoo artista. May nakausap kasi tayong mga na-interview nating artista, di ba? Kumbaga parang ganito ang sabi nila. Kaming mga totoong artista, Joby, ilang taon na kami sa showbiz. Training sila. Nag-training kami, nag-workshop kami. Tapos, bigla nila ipapasok itong sumikat lang sa social media. Kasi because of the viewers, popularity. Pero, wala silang background. Walang acting props. Kumbaga, ito yung mga totoong artista. Ayun ang problema nung iba na ginawa na kasi bakit ang ibang artista humina? Kasi pinapasok nyo yung mga nasa streaming. So, ang napansin nyo mga nasa streaming, bumababa ngayon ang kailangan makabawi kayo itong mga tao sa showbiz. Yung mga totoong artista. Yung mga totoong artista. Kagaya ng, basta, saka sana yung movie industry, bakit sila humina? Palagay mo? Yung mga producers, meron pa Takot tayong willing tumaya. No. Wala tayong ganung kalalakas ng loob, no? Wala. Mother Lily nung araw. Wala naman kasing kalaban na Pipa nung araw, di ba? Mga live screening, wala noon. Wala. Well, pero sa akin malaki na itulong ng mga kagaya natin mga YouTube platform na ito, kagaya ng mga gumagawa ng sarili nilang content, content creator, di ba? Democratize the content. Oo, and that is a part of natin, freedom of expression, di ba? And yung creativity nagpo-flourish. Dapat i-welcome natin. Sana mabigyan ko lang ng ang gagawin yung pelikula sana, yung merong malakas yung impact. May impact. Maibalik yung mga dating pelikula na nagagawa nila Miss Nora Honor. You need mga creative directors, you need diba? creative Oro writers. Plato Mata. Kasi nung panahon na yon, based sa pag-aaral ko din, hindi naman pala din sila mainstream. Hindi rin sila like Sini Manila, Ninong Roca, ganyan. Nila Ismael Bernal. Pero dahil maganda yung pagkakagawa. Yung maganda ang istorya, originality, hindi yung
Parang meron kasi ibang pelikula parang ay ginaya na yan before. Pero- Sana makakuha ng scriptwriter, director, yung tamang Yung creative, timpla ng isang pelikula na content. para ang tao manumbalik ulit para manood ng movie. 'Di ba? Kahit ako tamad na ako manood ng movie eh. Ako hindi. Kasi yung experience. Nanonood na lang ako sa Netflix. Maybe because naiintindihan ko, yung experience of cinema, paminsan-minsan, gusto ko pa rin manood sa ano. I don't know, Sa pero sine. kung mapapansin nyo, kaunti na nanonood, 'di ba? Konting-konti. Konting-konti. 'Di ba? Mm-mm. Pang mga Pero pag may malalaking movie na... Unlike no, talaga pinipilahan eh. Oo, tama. Mayroon kang kasamang kaibigan, girlfriend mo, boyfriend mo. Oo, totoo. Tapos puno ang sine. Oo, yun ang masaya nung Pero araw. ngayon kahit na isang ano, parang ay, Kasi nga yung Hindi na pupuno. streaming eh. 'di ba? O mag-Netflix ka, ilang oras, dahil mo nang napanood. 'Di ba? Magkano lang yun. Yun ang sana maano, Oo. paano uli maibabalik yung lakas na yon? Paano uli? Siguro sa ganda ng gagawing kwento, you combine the history Mm-mm. and the future, Oo. 'di ba? Hindi yung paulit-ulit na nakikita ng tao, ayan na naman uli, ayan na naman uli. Tingnan mo nga sa card, anong Creativity. maaaring maging trend sa Show. Philippine showbiz? Anong hit? Anong susunod? Meron pa ba? Kasi ang malakas ngayon, alam mo, theater. Television and theater. Tatlong yan, television, streaming, and theater. Kasi man ang teatro live, Live, yeah. Oo. 'di ba? Oo, minsan nakakapanood pa ako. Yung acting talaga doon, parang hindi Iba. pwedeng ikat. Ang nakikita ko rito, may drama na talagang magiging ano eh. May pelikulang drama Heavy drama yan, ha? na mangyayari dadalhin sa abroad, mapapanalo, no? Talaga. Ang nakikita ko rito, isang pelikula rin na itong lalaking ito parang nabuhay sa ibang bansa, o sabi natin nagtrabaho, maraming pinagdaanan, nagkaroon din ng problem, parang ganun eh. Ang kanyang istorya, lumalaro sa ibang bansa, pero lalaki yung bida, hindi babae, Okay. no? At maraming Drama to. nangyari sa kanya, ending nito parang downfall eh. Parang kaiba na tumatak iyon. Ano pa rin ang mga telenovela? Iyon yung mga ganoon. Telenovela. Oo. Yung Sa Korean TV. novela, medyo lalakas na naman ang Korean novela. Yanan. Tapos, talagang ang talento ng Pilipino mas makikilala sa buong mundo. Wow, ah. Hindi lang naman sa actually medyo mas more sa pang-awit eh. Pero may grupo ng Pilipino, grupo to ha, Mga Na- lalaki ba yan? Babae? na maaring makilala sa ibang bansa, Hindi na bini. maaring makapasok sila internationally. Hindi yan ang bini. Ay hindi ito this is more of a group of an artist, not just sport. Although sa sport ang talento at kakayahan ng Pilipino sa sport makikilala, pero higit sa talento ng pagkanta, ng pagsayaw, sa pag-arte, yan. So artist, more on the May artist, mga no? award siguro, no? Merong pelikula na maaari din, sabi ko nga, pero merong parang basta sisikat sa buong mundo, makakagawa ng pangalan. Yung Nature Garden, ilo-localize, sila Piang. Si Piang yung gaganap na Barbie Sue. Pilipinong gagawa. Oo, ilo-localize nila. Nature Garden, yung... Okay naman, pero hindi ganun kasi lakas ng dating Talaga. Nature Garden, no? Okay. Ang year na ito is actually a year of warning na rin for the whole for the whole world, for all mankind, di ba? Patuloy ko sinasabi, ang mga kabataan di dapat nakatutok sa mga gadgets, no? Bagay matatalino mga bata ngayon eh. Yung mga Pero kasi, di ba, iba yung talino. Gen Z? Iba yung talino na nagdarasal eh. bagay. Iba kasi yung panahon namin. Di ba? Tama. Ang panahon Is it namin after the war? After the war. Bagay kasi sa akin, Kailan lang naman yung panahon mo? may ambisyon ako noon. Generation X. May ambition na ito yung gusto kong marating, ito yung gusto kong mangyari. Okay. Bagay ganun rin naman ang mga Gen Z, I I guess. think ganun no? din sila. Pareho lang Meron naman. Meron. Pero kasi ang pinakamaganda sa panahon ko, may discipline kasi ako doon sa sarili ko eh. Ikaw yun eh. 'Di ba? NES Joey Vargas. Mm. Sa akin, mas masaya ang kabataan ko noon. Kasi ang dami yata diversion ngayon. Ang daming malls, ang daming gadget, no? Ang daming distraction, no? Kasi nagagamit ko yung pagiging kabataan ko na
Iba yung laro ko noon eh. Okay. I hope everyone can, ano Sabi ng mga anak mo? experience Anong those- na-observe mo sa mga anak mo? wala, puro sila Gadgets. gadgets. Tapos, after the gadget, wala na, higa na lang sa kama, and then wala, kakain na lang. Oo. Hindi sila kasi I experienced the batong preso, the Batong tinik. loksong tinik, the Moro-moro. Chinese garter, Chinese garter. the jackstone, Okay. Street the patintero. laro talaga. Laro Pilipino. talaga, and there's energy and that, di ba? Ang physical body Wala namang ganun natin, ngayon. yung physical body natin gumagana. Even mind, kasama Mind. yun eh. Kasi yung patintero, hindi mo palalabasin yung isa eh. Di ba? Wala Yung naman batong preso, kailangan matamaan mo yun eh. Di ba? Yung tagu-taguan. Sa school na lang yata nilalaro yan, mga Oo. teacher. Pero ang pinaka-paborito ko doon, bahay-bahayan. Joke! Wala.